natin yung mga kamay natin. Hey! Sama-sama natin papurihan ang Panginoon. Let's sing. I'm reaching for the prize, giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. Somebody say, I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Sing, I'm reaching for the prize. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. Say, I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith. Let's all sing, greater is He. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Pwede pa palakpakan natin ng malakas sa Panginoon.
You'll never let me go through it all. So you are
Purihin ka namin, Panginoon. Lumalapit kami sa inyo. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Break my heart, Lord. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for you.
Pinupuri ka namin. Lord, tinataas namin, Panginoon, yung pangalan mo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lang, Panginoon, yung makapag-satisfy sa amin, Panginoon. Sa'yo lamang, Panginoon, na ay makikita yung totoong satisfaction, Panginoon, sa pagmamahal mo lamang, Panginoon. Lord, we worship you, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa unending love, Panginoon, na binibigay niyo sa amin, Panginoon, sa mercy, Panginoon, na binibigay niyo sa amin. Thank you, Panginoon. Lord, patuloy niyo nga po, i-bless, Panginoon, yung bawat isa, Lord God. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Sa'yo lamang, Panginoon, binibigay namin yung buong papuri namin, Lord God. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapanood ang bawat isa ng ating preaching. Although tayo ay, ang iba sa atin ay medyo hesitant pa na dumalo, pero saan tayo darating at doon pa rin tayo niyan. Tayo ay magkakaroon na rin ng lakas loob upang tayo ay dumalo. Medyo gumagalaw itong akin. At mga kapatid, sa umagang ito, nais kong dalhin kayo sa isang napakagandang aral na matagal ko nang paborito itong turong ito, sapagkat since 1978, nung ako'y pumasok sa kumpanya, ito ng aking binabasa ko ng aklat na to. At siguro sa istorya ng Journey Community Church, pangalawa lang itong itinuro ko rito. At mga kapatid, before we go to our topic, let us pray. Lord God, maraming pong salamat sa umagang ito. Truly, you are good, God, because you have allowed us to congregate this Sunday. At Panginoon, hinawi namin ang pangamba
because you will cover us with your blood. You will cover us, you will protect us with your blood. Just like what you did in Egypt, Panginoon. Lord, umaasa po kami, Panginoon, sa umagang ito, na kami po ay iyong puproteksyonan. Ang iyong banal na espiritu ay sumaamin. Sabi mo nga, Panginoon, sa banal na kasulatan, mas malakas ang nasa amin kaysa sa mga elementong nandito sa mundong ito. Kung kaya, Panginoon, sa bagay na yan, kami, Panginoon, nakakasiguro na we are protected by your power, Lord. Just what you did beforehand, you will do it to us today. Lord, marami pong salamat sa umagang ito sapagkat ang aking mga kapatid ay andi dito. They have the courage to be here and listen to the Word of God. Lord, marami pong salamat at kami ay iyong ginabayan at kami, Panginoon, nakakatiyak ng iyong gabay ay nasa amin sa umagang ito. Maraming pong salamat sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Tayo po ay, ang ating pag-aralan ay about, ito po ay bagong series na ito. At this is about winning principle for life. Wala naman sa atin na nagnanais na matalo. Sa anumang larangan, halimbawa sa pag-aaral, nung ako'y pumasok sa Fuji Xerox, talagang binigay ko ang aking best doon. At in 3 months, na-regular ako mga kapatid. Bata pa naman ako nung panahon na yon at hindi ko sukat akalain yung aming manager pala tumitingin sa akin. Ando doon lang sa may poste, nagmamasid sa ugali ko. So ang ating pag-aralan sa umagang ito mga kapatid is about winning principle. At alam ko na ang bawat isa sa atin nais marinig ito. What makes a winner? Gusto mo maging successful sa inyong ginagawa? And I would like to invite you to listen carefully. I would like to invite you to please listen carefully to the point that I will be mentioning today, and that will be our take-out. Alam ko na yan ay mababaon natin sa ating saan man tayo pumunta, at iyan po mga kapatid, genuine and lasting success is never an accident. It is the result of personal character. Naniniwala ba kayo riyan? Na tayo bilang mananampalataya, mayroon tayong personal character na bawat isa. Sabi ko nga, hindi tayo pwedeng mag-align, hindi tayo pare-parehas ang ating character. Sapagkat tayo, we were educated differently, we belong to a family differently, and we have our own tradition na ating sinusundan na nung tayo naging mananampalataya, iwinaksina natin ang tradisyon na yon at katulad namin, iniwanan na namin yung pananampalataya namin noon at kami ngayon nandito sa pananampalatayang ito. At maalala ko nga noon, mga kapatid, talaga ang nanay ko very persistent na isinasama kami sa bahay-sambahan sa tuwing linggo. At yun ay pinagpapasalamat ko sa aking nanay. Number 1, work with purpose. Work with purpose. Ikaw ba'y nagba-Bible study? Ikaw ba'y mayroon small group? What is your purpose? What is your mission? Ikaw ay nagpapagal, pumupunta doon sa lugar na yon. Pero ang tanong ko dito sa iyo, what is your purpose? Always have a sense of mission. Do you know where to go? Alam mo ang destination mo balang araw. You know your destination. Halimbawa, nung ako'y nagwa-Bible study sa Fort Bonifacio,
ang aking nasa sa isip, balang araw, ako'y ganito na. That is my mission. Balang araw, ako'y ganito na. Hindi nga lumaon, ako'y naging assistant pastor doon sa Fort Bonifacio. Why? Sapagkat ipinakita ko na I have my mission in my heart. Na balang araw, ito ang aking makakamit. Ang sabi sa Proverbs chapter 14 verse 8, the wisdom of the sensible is to understand their way. But folly to the fools is deceit. Kung ikaw ay mayroon sense, mayroon kang pag-iisip na maayos, understand your way. Yan ang sinasabi dito. You have to understand, you have to examine. Ano, ito'y ginagawa ko? This is not for me. This is for God. I want to be this one. Pagdating ng panahon, ako'y ganito na. Ako'y makakatapos ng pag-aaral. Pagkatapos ng mahabang panahon, ako'y magiging ganito na. Alam niyo mga kapatid, it takes courage. It takes diligence to achieve your success. To be a winner one day. Mga kapatid, walang nananalo, walang nakakamit, wala tayong hindi tayo nananalo sa anumang paligsahan o hindi man paligsahan, anumang pangarap natin sa buhay without personal character. Kailangan mayroon kang sense. At ang sense mong yan ay maayos. Wala naman niyang kasense ang sinasabi mo, makaalis na nga. Walang kasense, walang halaga ang sinasabi mo. Yan ang ibig sabihin ng sense. Dapat po tayo, mayroon tayong misyon. Hindi lamang tayo gumagawa ngayon dahil wala naman tayong patutunguhan. Dapat po tayo, mayroon tayong pangarap sa buhay na makakamit. At yung pangarap na yon ay magagawa natin if we do it now. We have to be diligent in doing what is the best for us in order to achieve that mission one day. Ang mission ko, Pastor, dito sa small group na to, sa community group, ay one soul every year. That's a good mission. That is a good purpose. Yumayaon tayo. Noong 1978, ito itinayo natin, itong church na to, at nagsimula kami sa Durabil 1. Noong 1978, this church was organized. Mayroon na po kaming treasurer, mayroon na po kaming mga opisyal. Pero po, sabi ng aking kapatid, siguro si Levi nagbubulakbol sa Angono. Nalipat lang ng Angono, hindi na nag-church dito. Sabi ko, one time, pumunta ako sa Marikina. Sabi ko, Pastor, ako po ay nag-put up ng Bible study doon. At one day, gusto ko na yung Bible study namin yun ay maging isang kapulungan ng mananampalataya. Yun nga ang ibinigay ng Panginoon sapagkat ibinigay ng Panginoon sa puso ko. Ang una na kapartner ko si Pastor Rolly. Pangalawa si Pastor Rene na nasa Amerika na. Pastor Rene. Why I do that? Because I have my mission in my heart. Dala-dala ko yun palagi. Pangalawa, think integrity in your life. Palagi mong isipin ang integrity ng buhay mo. You must have this integrity in your life. Nothing lasts without integrity.
Walang mananatili sa buhay na ito kung ang pangalan mo ay sira. Kung ang pangalan mo ay sira, walang maniniwala sa sinasabi mo. Hindi ka seryoso sa sinasabi mo. Hindi mo tinutupad ang sinasabi mo. Kinakailangan mayroon po tayong integrity. Wala nang magtitiwala sa taong sira ang dangal. Kaya kinakailangan po tayo mayroon sense at mayroon po tayong dangal na kinakailangan ingatan natin ang ating pangalan na hindi kabulastugan ang ginagawa natin. Halimbawa, sa halip na mas lalo ma-strengthen ang pamilya mo, mas lalo mong winawasak ang pamilya mo. And therefore, you are proven to be a liar. Wala kang integrity. Liar ka. Kinakailangan, kapatid, ingatan natin ang integrity. Ang paggawa ng kasalanan ang sumisira sa isang tao. Sino ang pinagmumulan din naman ng pagkasira ng ating dangal? Tayo. Hindi ibang tao. Ang sabi rito sa Proverbs chapter 13 verse 6, justice guard one who walks honestly. Dapat po tayo honest sa ating sinasabi. Kapag hindi ka honest, nakikita yan sa iyong ugali. Kapag tayo ay hindi honest sa ating sinasabi, nakikita yan sa ating pang-araw-araw natin ginagawa. Sinasabi natin palagi sa mga small group leader, hindi tayo evangelize. Pumupunta tayo sa lugar upang manligaw. Kaya ako pupunta doon kasi may maganda doon palagi. Hindi yun. Alam mo, sa Bonifacio, akong advisor ng mga young people, si Brother Ferde, nandoon sa Amerika, si Brother Ferde. Pastor, one day, lumapit sa akin. Ayaw ko na, Pastor, mag-leader sa young people. Bakit? Kasi, Pastor, ang hirap. Ang hirap pangasiwaan ang mga young people. Kako, brother, huwag ka mag-resign. Hindi ka pinapayagan mag-resign. Kinakailangan, ako, matuto kang pakisamaan ang mga tao. To the extent na minsan ikaw ay nag-giveaway na para lang mo sila mapasamahan. Yan ang karakter na hinihingi ng Panginoon. Hanapin natin kung saan natin sila pwedeng mapakisamahan. Yang ugaling yan na napakahirap, although may mga tao talagang ganun, na napakahirap pakisamahan. Masyado silang ningaskugon, halimbawa. Maganda lang magsimula pero hindi naman tinatapos. Importante pa ba sa atin ang honesty? Is honesty important in your life? Yan ang personal question ko, mga kapatid. I would like to address this one. Is honesty important in your life? Kung importante ang honesty sa inyong buhay, kinakailangan you must always think of integrity. Na ikaw lumalakad sa community nyo, ay wala silang maipupula sa iyo. Iyan, taong yan, walang galang yan. Mayroon ng kapulaan sa iyo. Iyang taong yan, naturingang born again, bastos. Wala kang integrity. Therefore, mas lalo mong pinahihirap ang evangelism. Mas lalo nating pinahihirap ang evangelism. Alam nyo, ang sabi nga natin, dapat i-reach out natin yung mga tao na mga mahihirap. I-reach out. Pero that is honesty. Noong pandemya, nung madalas tayo tumanggap ng
ayuda mula sa Global Surge. Sabi ko doon sa mga tricycle driver sa Durabel 1, 6 sila. Magsama kay kako, Alan, ng 5 pa. At babahaginan ko kayo ng ayuda mula sa Global Surge. Marahil nung sila'y umakyat sa bahay, marahil kayo nagtataka kung bakit ito'y ginagawa ko. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. This is not mine. Ito ay nireceive ko at ipinapasa ko rin sa inyo. Sabi ni Alan, maraming salamat po, Pastor. At kami ay binigyan mo ng ayuda. So mga kapatid, madalas natin yan makita sa television na kung anong ginawa sa iyong kabutihan, ipasa mo sa iba. Paying it forward. Kung ano ang mabuti nararanasan mo sa buhay mo, ipasa mo sa iba. Isa na nga dyan yung kaligtasan. Kaligtasan. Yung Auntie Cecilia, nanonood ng ating ginagawa, nasa Cagayan, Apare. At gusto po namin siyang bahaginan ng kanyang matanda na. Siya na lang po ang buhay sa mga magkakapatid. Yung nanay ni Sister Delia, patay na. Siya ang bunso, si Auntie Lita. At kung hindi kami maglalakas loob, edi naman masasabi yan. Sabi namin, hanapin mo lang ang ganito ganon, i-clip mo, mapapanood mo na kami. Alam mo, ang pinakamaganda na ating maibabahagi ay ang ating pananampalataya. Noong isang buwan, laging pananampalataya ang ating tinuturo. Why? Sapagkat napakahalaga ng pananampalataya. At ang isa nga sa sinabi ko doon, ikaw nananampalataya kapag ikaw ay sumakay ng eroplano, makakarating ka ng Cebu. Hindi mo sinasabi ba ang kapitan dito sa eroplanong ito? Gusto ko lang kausapin. Hindi mo yan ginagawa. Upo ka na lang sa upuan mo. Dahil sa pananampalataya, alam mo na makakarating ka roon. Sa lahat, sa araw-araw na ginagawa natin, it is always with faith in God. Sister Delia, salamat sa inyong mga panalangin, mga kapatid. Sister Delia, one time, sumakit yung tiyan at nabadar po siya. At pinatingnan namin yung bitukan niya, colonoscopy ang ginawa ng doktor. Kami naniniwala. Galos gabi-gabi kami na nagpe-pray. Gusto kong sabihin to na ang prayer talaga, you are claiming, you are communicating with God. At sabi ko, Panginoon, kami ay nananalig sa iyo. Alam namin na ang ginawa mo noon kay Hezekiah, yung itinuro ni Brother Ray, ay maaari mong gawin ngayon. Yung ginawa mo sa Egypt, na yung mga dugo lang ng tupa ang ipinahid sa poste, that means protection. Gagawin mo yan sa amin ngayon dahil sa aming relasyon sa iyo. Sabi ko sa panalangin namin. Pagdating namin sa ospital, sa Antipolo, doon sa may Masinag, malinis. Although matagal kaming nag-antay. Pumunta kami nila Jermaine doon, alas 10. Dumating ang doktor, 1:30. Nakalabas kami ng ospital, alas 6. Nga kapatid, communication. Communicate with God. Kaya hindi tayo pwede magsawa sa pananalangin, mga kapatid. That is one very important function ng isang Kristiyano. Na tayo palaging manalangin. Kahit kapiraso lamang, basta tayo manalangin. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa mga nanalangin. Ito si Juan, nanalangin si Danica, si Mariel, nanalangin niya palagi, si Ria.
At ang iba pa dito sa atin ng mga nananalangin, natutuwa naman ako sapagkat sila, binibigyan nila ng importansya ng pananalangin. Mga kapatid, we must always think integrity. Kaya sabi ko dito, honesty is very important. If you are honest, nobody can blame you. Nobody can point their finger on you because you are honest. Ginagawa mong dapat gawin. Pangatlo, never make an excuse. Huwag kang dahilan ng dahilan. Never make an excuse. Kung ang sabi sa Biblia, kung kaya mo ang isang bagay, gawin mo. Huwag mong i-withhold, sabi sa Proverbs, huwag mong i-withhold ang isang bagay na pwede mo lang naman ibigay. Ang sabi sa Biblia. Kaya sabi ko rito, never make excuses. Never play the blame game. Huwag nating ituro ang kasalanan natin sa iba. Tanggapin natin kung ano ang kasalanan natin. Kaya nga ang sabi natin, we are responsible for our own selves. At pangalawa na lamang, ang iba. Everyone have to bear their own burdens. Ang sabi sa Bible, sa Galatians. Kailangan po tayo responsable sa ating sarili. Ingat na ingat tayo. Pero hindi naman tayo nag-iingat sa sarili natin. Ingat na ingat tayo. Stay at home. Pero kung saan-saan naman tayo nakarating. Hindi yun. Never make excuses. Ang unang kasalanan na nakomit ni Eva is blame game. Itinuro niya yung nagawa niyang kasalanan, itinuro niya na kasalanan ni Adam. Kasi siya ang nag-violate. Alam niyo mga kapatid, kailan tayo honest. Ang gagawin natin dapat ay para sa kaibubuti ng lahat. Ang mga ginagawa natin sa kabubuti ng lahat. Ang sabi sa Proverbs chapter 28 verse 13, he who conceal their sin do not prosper, but those who confess and forsake them obtain mercy. Nag-obtain tayo ng mercy kung tayo sinasabi natin ang totoo sa Panginoon sa ating panalangin. But Lord, kaya nga one time nabanggit natin yung 1 John 1:9. Anong kasalanan? Bakit ibinigay niya ang 1 John 1:9 na tinatawag nga natin rebound verse? That verse was given to us as a rebound technique. Use 1 John 1:9 to go back, to turn back to God. Sapagkat araw-araw tayo nakakagawa ng mga menial sin. Now we are not intentional, it is not our intention to do that, but we are doing that. Hindi natin namamalaya ang ginagawa natin. Kaya sabi ko rito, never make excuses. Sabi sa Matthew chapter 10 verse 38, and anyone who does not take up his cross and follow me is not worthy of me. Is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my name's sake will find it. At ang ginagawa natin dito ang sakripisyo, it is in the name of God, in the name of Christ.
Sa halip na tayo ay namamahinga sa ating mga bahay, we are here. Sabi ko nga, nung kami nagpapaaral ng mga bata sa school, at kami, iniisip namin palagi yung tuition ni Jeremy, ni Oliver sa PUP. Ang ating ginagawang iyan ay kasi nais natin sila mailagay sa magandang kalagayan balang araw. Pero ang nire-require sa atin ng Panginoon, every Sunday lang, pumunta sa church. Sabi ko sa kanya, wala masyadong kanyan. Wala masyadong pagpapagal ang gagawin natin. Ang sabi ng Biblia, mapalad ang mga taong sa kanyang pagbabalik ay matagpuan niya na gumagawa ng kanyang kalooban. Ang pagbabalik ng Panginoon pag nagkataon na Sunday, sorry to tell everyone of us, baka mayroon ditong wala. Baka mayroon wala dito. Sasabihin ng Panginoon, akala ko ba mga mananampalataya ay nasa church? Never make any excuses. Never play the blame game. Accept your mistake. Kung tayo nakagawa ng pagkakamali, acceptin natin. Acceptin natin. And then, pang-apat, never stop learning. Kaya naitanong ko yan sa breakout question, what books do you read aside from the Bible? Naitanong ko yan. Kasi ako, nagbabasa ko. Itong tinuturo ko ito, nanggaling ito sa aklat ni Chris Whitchell. Kinakailangan kong i-concise yung mga turo niya sapagkat ito ay highly important sa bawat isa natin. Never stop learning. Alam niyo mga kapatid, may mga young people na nahuhumaling sila sa paglaro ng ML. Pero they are not advancing, they are not reading any books aside from the Bible. One time, nag-post yung aming pamangkin sa Bicol. Nag-email daw siya. Sabi ko doon sa aking pamangkin, kalimutan mo na yung email mong yan. Istorbo lang yan, magbasa ka ng libro. Ibibida niya pa sa akin ng email na ayaw ko nga mag-ukol sa larong yan. Alam niyo mga kapatid, instead of wasting our time doing something that it is not will not benefit us, why not read books, good books na pwedeng umabante, pwedeng mag-grow, pwede kang mag-grow sa pananampalataya. Wala naman tayong original na dunong, alamin natin. Wala naman tayong original na dunong, ang lahat ng tao dumudunong sapagkat natututo sa ibang tao. Natututo tayo sa pagbabasa. Natututo tayo kapag binasa natin ang aklat ni Rick Warren. Natututo tayo kapag binasa natin ang aklat ni John Maxwell. Natututo tayo pag binasa natin yung aklat ni Zig Ziglar. Kaya ang sabi ko dito, never stop learning. We are born to win. Ang sabi nung nagawa ng ating poster sa Facebook, we are born to win. But to be a winner, we must plan to win. We must plan to win. Kinakailangan kapag ikaw nagplano ng success, balang araw, gawin mo na ngayon. Ngayon pa, magsimula ka na. You cannot be successful when you are at the door already.
Yung aking kapatid, si Pastor Dante, 61 years old na, nag-retire na sa kanyang pagtuturo. Pero po siya, nagturo ng matagal sa public school. At ang sabi niya sa akin, Kuya Levi, pag ko nag-retire, mababayaran ko na lahat ng mga abala kong ginawa sa inyo. Isa yun sa pangarap niya. Kaya ang bawat ginagawa natin, dapat po tayo mayroon misyon. Mayroon tayong pangarap na magagawa. Ang sabi pa rito, we must plan to win, prepare to win, and expect to win. At iyan po ay sinabi ni Zig Ziglar, isang famous na manunulat na mananampalataya. Kung tayo nagiging marunong sa panahon ngayon by reading books, that's good. You will glean wisdom from other people. Bantayan natin yan, mga kapatid. You will glean wisdom from other people. Everyone learn from others. Wala naman siyang original. Tayo, kumukopya lang ng mga sinasabi ng mga ibang mananampalataya. At yan, mga kapatid, ay ginagawa natin sapagkat, ang sabi ko kanina, personal character ang pagkukulan natin. Panlima, use your time and money. We all have the same amount of time. Lahat tayo pare-parehas ang time. Pare-parehas ngayon ay alas 10. Sa inyo, ganun din. Alas 10:30. Wala naman sa atin alas 3 na. Lahat tayo ay pare-pareho ang oras. Ang skill natin ay dapat gamitin natin sa Panginoon. Tayo ay, halimbawa, magaling kang gumitara, tapos mas lalo kang gumanda, mas lalo kang gumaling sa pagigitara. Do not choose that talent in the world. Use it for the glory of God. Sapagkat ang skill ng isang tao, ang talent ng isang tao, kapag ginamit niya sa Panginoon, nagiging gift yan ng Panginoon sa iyo. Kaloob na yan, nagiging kaloob yan. Mayroon akong isang alam na isang celebrity sa Amerika. Dati ang galing ko ay ginagamit ko niya sa mundo. Ngayon, habang ako ay malakas-lakas pa, gagamitin ko na sa Panginoon. I am speaking of Tina Turner. Si Tina Turner, dati siyang magaling na mga awit sa secular. Pero sabi niya, nung mabasa ko ang kanyang testimony, sa ilang panahon na lang na lalalabi ng kanyang buhay, sabi niya, siguro sa mga 60 na rin, gagamitin niya daw ang kanyang boses sa Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, may mga nagsimula Christian, magaling na singer, tinalikuran nila ang pagiging Kristiyano nila. Kaya sa kanilang kabataan, kinuha sila ni Lord. Hindi sila dapat pamarisan kasi. Alam niyo, sa Bible, mayroon tinatawag ditong early death. Ang Biblia nagsasabi na kapag ikaw ay hindi magandang example sa buhay, kukunin ka ni Lord ng maaga. Kaya lahat ng mga magagaling kumanta, nagmula sa church, namatay sila at the age of 35 years old, below 40 years old. Kinuha na sila ni Lord. Lahat sila. Si Elvis Presley, 35 years old, nung mamatay. Si Elvis Presley, nagsimula sa church. Si Whitney Houston, nagsimula sa church. Kaya mga kapatid, kakaingat tayo. Baka tayo binigyan ng Panginoon ng talino, pero ginagamit naman natin sa kaaliwas-wasan, sa i-promote natin ang mundo.
mayroon nga akong binabasang aklat na siya po ay isang Dominican priest. Dominican priest po siya. Anthony Pizzuta ang pangalan niya. Ang kaibigan niya sa Laguna ay Filipino pastor sa Laguna. Nung tumagal ang kanilang acquaintance, pagiging magkaibigan nila, naging mananampalataya. Si Anthony Pizzuta. Siya ay isang Italian priest, pare, sa Laguna. Pero nung i-share nung isang pastor na yon ang katotohanan, ang isa sa nakita ko doon, ang pinaniwalaan niya, yung justification in Christ. Hindi pala tayo magiging matuwid sa ating sarili. It is the righteousness of Christ imputed to us para tayo makagawa ng mabuti. One time, sinabi ko sa aking turo, without the Spirit of God, you cannot walk successfully in this life. Why? Nung tayo maligtas, instantaneous, ang banal na Espiritu ay nasa atin. Sumaatin ang banal na Espiritu. So every one of us is indwelt by the Holy Spirit. You must be aware of that. And we are sealed with the Holy Spirit. Kung ikaw ay gustong gumawa, gusto kong gawin ito, isipin mo muna, mabuti ba ito? Udyok yan ang banal na Espiritu. Kung ang mananalo ay gawain ng sanlibutan ito, hindi yan kalooban ng Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu, conviction ang binibigay ng banal na Espiritu. Iyan yung udyok na sinasabi niya, huwag mong gawin yan sapagkat yan ay masama. Huwag mong itago yan sapagkat yan ay hindi iyo. Kaya sabi natin dito, never stop learning. Ang sabi sa Proverbs chapter 18 verse 15, the heart of the intelligent acquires knowledge, and the ear of the wise seek knowledge. We must always seek knowledge. Kaya tayo nagbabasa. Biblia. Mabuti nga at mayroon na ngayon Googles, di ba? Na kapag isang salita gusto mo malaman, i-type mo lang doon sa Googles, ibibigay ang meaning. Kaya yung media ay very useful sa atin. Use time and money. Ikaw ba, ano ang investment mo sa Panginoon? Gusto mo na ang tao kapag iniisip mo, gusto mo ang tao ay gumamit ng kanyang pananalapi ng tama. Pero tayo ay hindi nagbibigay sa church. Ano naman yan? Ang testimony yan. Alam nyo, mas malaki pa ang ginagastos natin sa ating mga anak. Sabi ko nga, nung nagtitisyon kami kay Lidil sa GRU, 20,000. Hihingi si Lidil ng 20,000. Hingi si Oliver ng 10,000. Mas malaking gastos kapag ka nagpaaral ka. That is our investment here. Pero sa Panginoon, hindi tayo nag-invest. Hindi tayo makuna tayo pagdating sa Panginoon. Hindi tayo nagbibigay. Use your time and money. We all have the same amount of time, but proper management is better. Work smarter. Dapat po tayo mga kapatid, kumbinsido na once you give 10% to the Lord, you have the 90% plus God. Mas malaki pa ang nasa sa iyo. Mayroon ka pang Panginoon because you obey the will of God. You obey the commandments of God. Pang-anim, decide to stick on.
Decide to stick on. Ang ibig sabihin dito, huwag po tayong parang paro-paro. Pag tayo nakakita ng bulaklak sa iba, doon naman tayo. One time, doon sa isang church sa Marikina, may pumasyal daw na mag-asawa. Sabi daw ng mag-asawa, wala man lang ditong bulaklak. Nilapitan ng isang diakono doon sa Marikina. Anong naayos, kumusta naman kapatid? Ayos naman, na-bless naman ako sa turo ninyo. Kaya nga lang, wala man lang kayong dekorasyon dito. Sabi nung mag-asawa. Maganda, Brad. Magdala ka ng bulaklak sa susunod. Hindi na bumalik-balik. Ayaw ng responsibilidad ng tao yan. Magaling lang mamuna. Ayaw naman ng trabaho. Ayaw naman mag-invest. Kaya dapat tayo liberal sa pagbibigay sa Panginoon. Kung tayo galante sa pagbibigay sa, halimbawa kung sa paggagasta sa labas, i-consider naman natin ang ministeryo ng Panginoon. Sapagkat ang ministeryo ng Panginoon, sabi nga nung isang kaibigan ko sa Meralco noon, sa inyo ba, Pastor, nagbibigay kayo ng mga tithes nyo? Ay, tinuturo namin yan. Kasi kako ang tithes, hindi upang gawing mahirap ang mga tao. Ang tithes ay nagiging sanhi ng pagpapala ng Panginoon sa iyong tao. Ibabalik yan ng Panginoon. At gagawin ng Panginoon yan na ikaw ay pagpalain nang dahil ikaw ay honest sa iyong buhay. Mabait ka eh. Mabait ka kasi. Alam niyo mga kapatid, ang ating pera ay isuko natin sa Panginoon. Alam niyo yung pandemyang ito na nakalipas, hindi man lang kami nawala ng bigas. Ando doon yung galing sa Life Point, ando doon yung galing kay Pastor Greg. Napakabuti ng Panginoon. Kaya dapat maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. You must experience the goodness of God in your life. Para ma-appreciate natin. Ang sabi ko sa Bible School, hanggat hindi nyo nararanasan ang kabutihan ng Panginoon, hindi kayo matatapat sa pagpasok. Binubulak-bulan nyo ang pagpapasok sa Bible School eh. Ang ginawa ni Trevor, tinigil nga yung Bible School. Kasi kako, tinitik for granted yung Bible School. Itinigil ni Trevor. Alam niyo mga kapatid, nakikita natin ang halaga ng isang bagay kung wala na. Kaya dapat may kanya-kanya silang pinupuntahan. Wala kang masasabi sa iyo. Halimbawa, kaya nga lang pagdating sa tithes and offering, wala ka. Hindi ka man lang nagbibigay, hindi ka nakikilos. Masipag ka. Use your time and money properly. It belongs to the Lord. May pakialam sa money matters natin ang Panginoon. Why? Sapagkat yan ay galing sa Kanya. Galing yan kay Lord. Kaya mayroon siyang pakialam diyan. Kapag tayo nawawalan, humihingi tayo sa Panginoon. You reap what you sow. Kung ano ang itinanim mo, madalas kong gawin halimbawa yan dito, nagtanim ka ng 2 butil ng palay, and then one time, nakita mo yung palay na itinanim mong 2 butil, 1,000 na ang butil. You reap what you sow. To reap is to gather a crop, and to sow is to plant seed. Magtanim tayo ng seed para sa Panginoon upang pagpalain niya ang seed na yan. Pang-anim, decide to stick on. Sinabi ko na yan kanina.
Keeping on. Never quit. Ang sabi sa Bible, wala akong kagalakan sa mga taong umaayaw. Sabi sa Bible. Ang sabi ni God, wala akong galak sa mga taong tumatalikod. Never quit. Okay. Sabi ko nga, ko, dito na yata tayo tatanda sa ganito. Na tayo ay tatanda na lang dito sa Stedelia sa ganitong ginagawa natin. Learn on your failures, on prioritizing your own ambition. Balang araw, maisasalin natin ang leadership ng church na to. Why? Kaya, mga kapatid, sa panahon ngayon, ginagawa na natin yan. Sapagkat, wala naman talagang forever sa lahat ng bagay. Kahit ang leadership, hindi forever. Kahit anong bagay, hindi pangmatagalan. Ang pandemya, alam nyo, unti-unti nang pawala na ang pandemya, mga kapatid. Ang iba sa atin, ang pakiramdam nila, pandemya pa rin. Pero sa pakiramdam natin, hindi tayo natatakot na ganito. May distansya naman tayo. Hindi tayo natatakot sa pandemya. Ang feeling natin, hindi na pandemya. Why? We have faith in God. We have to put God first in our lives. Anything that we have, put God first. Halimbawa, nagkaroon ka ng magandang balita. Thank you, Lord. Magandang balita yan. Nakaka-encourage. Yeah. Nabigyan ka ng 1,000 nung taong yon. Halimbawa, salamat, Panginoon. Always putting God first in your life. Putting God first means that we strive to follow in Jesus' steps. Jesus' life was characterized by loyal submission to the Father's will. So tayo ay malapit na po matapos. God is described in the Bible as the only God and the creator of all things. We worship Jesus because He first loved us. Alone, all rule and authority belongs to Him, and He alone is worthy of our number one position in our lives. Tayo ay nagkakaroon ng isang ministeryo sa church. Nung ako'y i-appoint ng aming pastor sa Fort Bonifacio na assistant, kapag siya pumunta ng BISCA, Bisayan College, sa Bisaya, pumunta po siya doon. Kuwan ako parang encourage ako. Sapagkat may tiwala yung pastor na gagawin ko ang magagawa ko. Ang sabi dito sa Proverbs chapter 24, verse 16, for though the righteous fall 7 times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. The wicked stumble when calamity strikes. Mas lalo siya na-discourage sa buhay niya. Parang ikinukonsider niya ang isang bagay, halimbawa calamity, tapos na ang buhay. Cheer up! Dapat, sabi sa Bible, sabi sa mga patastas, dapat kapag tayo mayroon isang problema, we have to cheer up sapagkat mayroon tayong Diyos na matatakbuhan. Shape up! Shape up! Kung hindi ka mag-shape up, you will be shaped out. Shape up. Ngayon mga kapatid, sa ating breakout questions, ito na mga kapatid. Tandaan niyo pa, ito mga kapatid ay ito ay revised
breakout question. What do you think is the purpose of learning and working diligently for the Lord? Ano ba ang purpose natin? Why we are working diligently for the Lord? Bakit sa linggo pumupunta tayo dito? Bakit pag Friday nagkakaroon kami ni Daniel ng coverage ng video? Why? We are not doing that for nothing. We are doing that because we want to serve God. Kung wala tayong purpose diyan, hindi tayo magpapakapagod sa bagay na yan. But we are doing that. Pag araw na ng Huwebes, Dan! Magre-record tayo ngayon, di ba? Opo, Pastor! Di ba? Trabaho. Yan ang pagkakaiba ng trabaho sa secular na bagay. Kapag ikaw nagtatrabaho, nung ako'y nagtrabaho sa Fuji Xerox, alas 8 paando doon na dapat ako. Nagbandiklak na ako. Just imagine that. Umalis ako sa bahay, wala man lang kape. Nagmumotor ako papunta ng opisina namin para magbandiklak na before 8. Pero pag ikaw naglingkod sa Panginoon, ginagamit mo ang panahon mo upang siya mapaglingkuran. Free. Dapat ikaw ay free willing. Tayo ay maluag sa puso natin na tayo pumunta sa pagtitipon. Sapagkat sinabi naman ng Biblia yan, kung ang pagtitipon ay hindi mahalaga, hindi yan sinabi sa Hebrews chapter 10 verse 25. Forsake not the assembling of ourselves together, as the manner of some is, as you know, the day approaching. Akala ko noon, itong pandemya hindi na matatapos. Pero ang sabi ng ating mga balita, by the end of October, ang kanilang supposition ay wala na. Wala nang scared. Hindi na matatakot. Di ba? Wala naman bagyo kasing napakatagal. Ako'y lumaki sa Bicol na taon-taon may bagyo. At tuwan-tuwa ako sa bagyo. Pero ang bagyo ay 2 araw lang. 1 araw. Ganon dito ang pandemya, mga kapatid. Huwag nating gamitin ang pandemya na maging rason upang tayo hindi maglingkod. At yan ay napatunayan natin sa iglesia natin, na kahit pandemya, umaalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon sa bawat sulok. Why? Para tayo makakonek. Kaya ang koneksyon ay napakahalaga. Ganun pa kaya ang Panginoon, itinitreasure niya na ang mga anak niya ay marunong mag-connect sa Kanya. Pangalawang question, dito sa ating breakout question, is there any point in your life wherein you want to give up? What happened? And why do you choose to continue? Why do you choose to continue? Why? Because of your mission, di ba? Because of you are thinking that one day you will be this, kanyang ka na. You will become a full-fledged leader. How are you using your time, talent, and money? Kumusta na ang paggamit mo sa oras mo? Ang paggamit mo sa talent mo? At sa pera mo? Kumusta na? How are you using your time, talent, and money for the glory of God? Palagi nating isipin na ang paggamit natin ng mga bagay na ito ay for the purpose of glorifying God. Kinakailangan gamitin natin ang anumang bagay na i-glorify natin ang Panginoon. Bumili kami ng cordon kahapon, 1,002. 20 meters. Ganyang cordon na yan. Para ito na magamit natin next
Next, kinakailan talaga tayo mag-invest. Sabi nga ni Sister Delia, ibigay mo sa akin ang resibo, pastor, at i-reimburse natin sa church. Alam mo mga kapatid, management ng ating church, kinakailangan. Huwag natin pabayaan. One time, nagkabit kami dito ni Brother Ray ng electric fan, ang ilaw, walang wire pa, may wire na doon. At i-repair yung na yon para maging lamisan ng mga balang araw, itong bakal na to. Are you using your... pang-apat, what books do you read other than the Bible that helps you grow in your faith? So sa lahat ng apat na breakout question na yan, tandaan niyo po mga kapatid dyan, sapagkat yan po ang inyong tatalakayin. What books you read other than the Bible that helps you grow in the faith? Pastor, yung Biblia nga hindi ko nababasa. Magbabasa pa ako ng ibang aklat? Yes! Yung nga Biblia, pastor, di ko nababasa. Ipababasay mo pa ako ng ibang aklat. If you are really serious in your life as Christian, you should consider buying books, good books, to further your skill, your knowledge about God. Let us pray. Lord God, maraming pong salamat sa umagang ito. Alisin mo nawa, Panginoon, ang pangamba sa aming mga puso na dulot ng pandemyang ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi naman ito tatagal at yung wawakasan na. Hindi lamang po, Panginoon, ang Pilipinas, hindi lamang ang muno, kundi buong mundo. Mayroon ka, Panginoon, na iituro sa amin na kami ay magbago ng aming mga lakad sa spiritual. Wala po kaming kalaban-laban sa pandemyang ito sapagkat hindi po namin nakikita, Panginoon. Ikaw lamang ang makakapigil nito. Sa lahat ng aming papuntahan, Panginoon, sa church na ito, Panginoon, cover this church with your blood so that we will be safe for any transmission, Panginoon, of any virus for that matter. Kung kaya, Panginoon namin Diyos, maraming salamat sapagkat hinayaan mo ang bawat isa sa amin na dumalo sa araw na ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Tayo ay dumako na sa ating MC at tinatawagan ko ang ating MC upang siya po, Panginoon, siya ang nangasiwa sa mga sasabihin niya. Po. Good morning po ulit sa ating lahat. Yan. So, this time, dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. Ayan. So, sa mga nasa bahay po nila, so, pwede nyo pong ibigay yung inyong tithes ayan, through our BDO and GCash account. Ayan po. So, sa mga nandito naman po, i-drop na lang po natin ang ating envelope sa ating basket. Ayan, paki-drop na lang po ang ating envelope. Check set. No. Yan, so pag-pray po natin ang ating tithes and offering.
Yes, dear Lord, Heavenly Father, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat, Lord God, ng blessings na patuloy mong pinagkakaloob, Panginoon, especially sa pagpo-provide, Panginoon, ng pangangailangan namin sa araw-araw, Lord God. Lord, i-bless mo po itong tithes and offering na to, Panginoon, na magamit for your ministry, Panginoon, and gayon din, i-bless mo rin po yung mga anak mo, Lord God, na matapat, Panginoon, na patuloy nagbibigay, Panginoon. Binabalik po namin lahat ng papurit pasasalamat pa sa in Jesus' name, Amen. Ayan. So, dumako naman po tayo ngayon sa ating announcement. Ayan. Una-una po is ang ating prayer meeting. So, live po tayo every Friday, 7:30 p.m. po. Ayan, so stay tuned lang po para makapanood po tayo ng ating prayer meeting, and kung meron po kayong mga prayer request, pwede nyo po yon ibigay sa inyong mga SG leaders dahil pinagpipray po yan ng ating mga prayer leaders. Ayan, next po ang ating discipleship. Ayan, so let's grow together in faith po. So, sa mga wala pa pong D-group, so lapitan lang po natin si CJ na Prada. Ayan, next po is ang ating morning service. Ayan, so nakita naman po natin na we are active na here in church. So every Sunday po, 9:30 p.m. sa mga 21 and above. So pwede na po tayo dito sa ating physical church, pero sa mga 21 and below po, meron din po tayong FB Live. Ayan. So, next naman po is ang ating small group. So, sa mga naghahanap po ng circle of friends na gusto nating ma-share ng anything about sa atin, meron pong small group para sa ating lahat. So, doon po natin sasagutan yung ating breakout questions na binanggit po kanina ni Pastor Levy. Ayan. So, online din po yon. So, kindly communicate na lang po kay Kuya Ron sa mga wala pa pong small groups. Ayan, next po ay ang ating breakout session. Ayan, nabanggit naman po ni Pastor yung 4 na questions. So, sasagutan po natin yan and mag-share po tayo sa ating small group. So, sa mga wala pa pong small groups, mag-comment lang po doon sa ating comment box. Kindly comment me. And then, meron pong team na mag-a-assist sa inyo later. Ayan, so, recap lang po doon sa ating message. Ang ating pong takeaway ay, ayan, genuine, lasting success is never an accident. It is the result of personal character. So, yun lamang po. Thanks for watching with us and being with us today. Have a blessed week po. Ayan, so tayo na po tayo ulit para sa ating last song. Palakpakan naman kami natin. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. Give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, sing, I'm reaching for the prize.
searching for the price. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith. So sing, greater is He. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith. Come on. See you po next Sunday. God bless po sa ating lahat.